So, nasa ikatlong yugto na po tayo ng ating serye na pinamagatan nating The Cross. And truly, yung layunin po ng serye nating ito na dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus sa cross ng Kalbaryo, ito po'y magbigay ng tunay na pagbabago po sa ating pong mga mananampalataya. Inaanyahan ko po ang lahat na tumayo at basahin natin ang text natin sa Matthew 27 verse 50 to 54 and Luke 23 verse 44 to 47. Matthew 27, muling sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Nang sandali ring iyon, nahati mula sa itaas hanggang sa ibaba ang kurtina sa loob ng templo, lumindol sa buong lupain at nagkabitak-bitak ang mga bato. Nabuksan ang mga libingan at maraming banal ang muling nabuhay. Lumabas sila sa libingan at nang muling mabuhay si Jesus, pumunta sila sa Jerusalem at marami ang nakakita sa kanila. Ang kapitan at ang kanyang mga sundalo ay nagbabantay kay Jesus ay nasindak ng mayanig ang lupa at nang makita ang mga pangyayari. Sinabi nila, totoo ngang siya ang anak ng Diyos. Luke 23 verse 44, nang mag-aalas 12 na ng tanghali, nawala ang liwanag ng araw at dumilim sa buong lupain sa loob ng 3 oras. At ang kurtina sa loob ng templo ay nahati mula sa itaas hanggang sa ibaba. Sumigaw na malakas si Jesus, Ama, ipinagkakatiwala ko sa inyo ang aking espiritu. At pagkasabi niya nito, nalagot ang kanyang hininga. Nang makita ng kapitan ang mga sundalo ang nangyari, pinuri niya ang Diyos at sinabi, totoo ngang walang kasalanan ang taong ito. Tayo po'y manalangin. Lord, maraming pong salamat sa buhay ng sundalong o ng centurion, Lord. We pray, God, as we see the abrupt transformation na nagkameron sa kanya, we pray also that it is also happened to us, or give us also a time, moment, Lord, to realize how great and how powerful you are, that we will walk our Christianity not only a easy way of being a Christian, but we will walk it seriously, that like you, as you carry your cross, we will carry our cross too, till the time, Lord, that we will meet again. Lord, bless each one of us, guide us. In Jesus' name, amen and amen. Sige po, pwede na po tayo maupo. And when we look po dun sa scripture natin, makikita po natin dun yung transformation, and pag-uusapan po natin yung tunay na, kumbaga from yung Roman centurion, from skeptic to believer. Kumbaga makikita po natin dito na yung centurion po ay unang-una, he is skeptic. Kumbaga hindi po siya naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos o si Jesus po ay tunay na walang bahid na kasalanan. For us living in dito po sa religious country, alam naman natin na pagka may cross, kumbaga kailangan natin ano, parang tinuturuan na agad tayo na bumait tayo, parang gano'n. But for them, yung cross po, ito po yung tinatawag na ano, ah, kabayaran po dun sa kasalanan na nagawa. And again, from being, the one na nagpapako sa cross, nag-alipusta kay Jesus, na makikita natin in the last, yung binasa natin kanina, siya ay nagbibigay ng papuri sa Panginoon. Tanong po, sino po dito may kakilala kayo na nag-transform na o nabago na? 'Di ba yung mga transformation kalimitan, transformation of looks, meron ba kayong ano na, 'di ba? Yung makeover, tama ba 'yun? Pagkatapos ng makeover nakita mo, may malaking pagbabago. Siguro sa mga anak ko pagka nag-aaway sila,
meron akong pambabago sa kanila. Bubulungan ko lang isa, "Wag mo nang awayin yung isa, bibigyan kita ng ₱100." Bigla na po yung mababago, babait na po yun. Nangangano po na agad. I don't know, some of us siguro na-inlove. Tanda ko si Kuya Mark nun, sabi hindi daw gentleman, suplado. Pero nakita si Ate Mato, talaga naman naging gentleman si Kuya Mark, naging Kuya Mark. And same thing to us, when we meet Christ, nung nakita po natin, naengkwentro natin ng Panginoong Diyos, yung ginawa niya sa cross ng Kalbaryo, when we understand it, truly that there's a change that will happen into us. Like this is centurion, makikita po natin dito na may process of transformation na nangyari at the cross. First the observation. Ano ba yung nakita ng centurion? Bakit siya nagkameron ng pagbabago? God provides for supernatural sign. Kung titingnan po natin dito, yung centurion hindi siya basta-basta maniniwala pagka sinabi po yung cross. Bakit? Trabaho niya po ito, eh. Ang trabaho nila, lahat ng lalaban sa Roma Empero, ipapako nila po sa cross. For us, nakita natin yung nangyari sa cross. Yun dito, napanood yung ano, yung, "At the cross, na, na," yun yung kanta rin, eh. Napanood niyo ba yun? Ano na, anong tawag dun? Passion of Christ, yan. Passion of Passion of Christ, parang gano'n. 'Di ba nung nakita natin nung ako naiyak ako talaga dun nung pinapako siya sa cross, tapos nung nakapako na siya sa cross, nalaglag siya gano'n, parang tumama yung mukha niya dito 'no. Tapos yung mga hagupit, nung pinasok yung koronang tinik, talagang hindi mo na ma-imagine. Pero sa kanila balewala po yun, bakit? Pang-araw-araw na buhay, ito na po yung kanilang ginagawa. Yung scourging of ano, yung whipping, yung paghataw, paglatigo, yung may laman na sumasama, sa kanila gustong-gusto pa nila yon. Siguro paramihan tayo kung sino mas malaking laman ang madadala pagka pinalo sa katawan. Parang ganito, sino dito natanggalan ka ng kuko, 'di ba pagka natanggal yung kuko mo, maganda ba yung pagka natanggal? Yung iba sa, "Eve, ang sakit." Pero sa kanila po siguro, yung pagtatanggal ng kuko binibilang lang nila yon, tapos nilalagay nila sa isang lalagyan, padamihan sila. What I mean, hindi po sila basta-basta maniniwala dun sa cross na yon. Kasi bakit? It's just a ordinary thing for them. That's why God make ano, yung 4 sign. This is the things that Roman centurion see that lead him a declaration about Christ, na si Christ ay anak ng Diyos. Matthew 27:54 says, "When the centurion and those with him who were guarding Jesus saw the earthquake and the things that had happened." There were 4 miracles occurred before and after the death of Christ. Even in Luke, sabi doon, ah, 12:00 na ng ano, ng tanghali ay nagkameron ng kadiliman. The first signs na puwede po natin makita, the sign of darkness. 12:00 ng tanghali, which is dapat anong tawag dun, yung tutok ang sikat ng araw, sabi daw po nagkameron ng eclipse. 'Di ba eclipse, pagka nagka-eclipse po tayo parang minuto lang, segundo lang ba, tama? But in that time, it's about 3 hours po na nangyari. And sa mga Israelita po, pagka nagkameron po nun, sa kanila po, ito po'y matinding takot. Bakit? Even in the Old Testament,
pagka nagpakita po ng gan'tong dilim, especially gano'ng, oras, ito po ay pertaining na po sa judgment ng Panginoong Diyos. I think in Exodus at saka sa Mark kasi yung ano, Exodus at saka Amos, binago ko outline ko kanina, eh, 'yan. In Exodus 10:22, kaya itinaas si Moses ang kamay niya sa langit at nagdilim sa buong Ehipto sa loob ng 3 araw. Or in Amos 8, 9, 10, chapter 8 verse 9 and 10. And on that day declares the Lord God, it will make the sun go down at noon and darken the earth. It broad daylight. I will turn your peace into mourning and all your song into lamentation. I will bring sackcloth on every waist and baldness on every head. It will make it like mourning for an only son, and the end of it like a bitter day. Every time there's a darkness, pinapakita po ng Panginoon that there's a judgment po siya na gagawin. So in this, moment, yung total eclipse po na nangyari for 3 hours, hindi po ito ordinary na nangyayari. But after Christ's death, it before Christ's death, it happened. God paint the sky black to express His judgment. So siguro the centurion, binabantayan nila si Jesus, especially kasi itong time na 'to ano 'to, eh, 'di ba laging, 'di ba last week na pinag-usapan natin, ang mga tao po ay talagang hinahabol na po si Jesus. Nung nagpagaling siya, after niya magpagaling, feeding the 5,000, kaya nga po pumunta siya dun sa kabilang ilang, eh. Kasi yung mga tao lagi siyang pinu-push na ikaw na yung maghari Jesus. Ito na yung time para labanan natin ang Roma Empero. Pero alam ng Panginoong Hesus na ito yung isip ng mga tao kaya siya laging lumalayo. Kaya nga dinala niya yung kanyang mga disciple dun sa ano, eh, sa dun sa ilog at nagkameron ng malaking storm para ipakita niya na hindi ito yung ano ko, hindi lang ako hari ng mga tao, pero ako hari ng mga hari ako. Even the nature can surrender to me. So pinapalawak niya yung spiritual at saka yung perspective nung kanyang mga disciple. Even this time, binabantayan pong maigi ng mga centurion. Bakit? Eh, kasi baka mamaya dumating yung maraming tao at i-ano siya, iligtas siya. Ito mag-umpisa ang ano, kudita, parang gano'n ano. 'Di ba nung nagkameron ng ating history, nung namatay si ano ba 'yun, si Ninoy nung ating ano, ito yung start na nagkakameron ng tao ng lakas na magrebelde sa pamahalaan. And gano'n sila kahanda. Pero siyempre, bawat strategy inaalam nila, ba't dumidilim ang ano, sige siguro for them ito yung bagay na hindi natin kayang kontrolin. Yes, yung tao puwede nating kontrolin, pero kung ito nature na, something that we cannot control. Second, nagkameron po ng the second sign, the temple curtain was split into two from top to bottom. So yung ano po, yung temple po nun, may curtain po yun. Bago ka po makapasok dun sa Holies of Holies, hindi ka po makakapasok dun. Tanging yung priest lang po ang puwedeng pumasok dun to ano, the presence of God. Kumbaga pagka meron ka pong kasalanan, kailangan tayong mag-offer ng isang bagay or isang lamb at ang magdadala po dun ay dapat yung priest lamang. Yung presence ni God, tanging yung presence ni God ay delikado po that time. Kasi pagka nagpakita ang Panginoong ang presensya ng Diyos in the Old Testament, ang nangyayari po, namamatay po yung mga may kasalanan. But in this moment, totally po yung curtain
na about 80 foot and 24 meter curtain veil that separated the court of the Jews from the court of the Gentile has been turned into two. Yung curtain pong yan, hindi po yung manipis lang na curtain yan. Imposible din po na mawasak yan dahil lamang sa isang malakas na hangin. It signifies that the thick curtain that separated the holy place from most holy place was turned. The tearing of the curtain signified that through the cross of Christ, all believers can now go directly into God's presence. Noon po kailangan ng priest para makarating sa presence ni God. But ito po nung nahati po itong curtain, nagbigay po ito ng daan para ang bawat believer can have directly access the presence of God. Como you hear, natutuwa kayo na nakakapag-pray tayo ngayon. Di ba? Kanina when we worship, kita ko yung iba sa inyo nakataas ang kamay, yung iba sobrang taas pa, talagang parang because the presence of God is here. Sino po dito may cellphone? Yan, may load? Kung walang load, walang data, ay pa-hotspot naman. Pero dati po noon, kahit nando'n ka sa tabi, ang hentil, lalo na ang hentil, hindi po sila puwedeng makapasok pa do'n sa isang isang inner court na 'yon, only the Jew. But now, everybody, every man have access in the presence of God. The cross, the the cross opened the way for all to know God. Because of Jesus, we can easily access God. Even in the Isaiah doon, Isaiah 'di ba sabi niya, hindi maiksi ang kamay ng Diyos para abutin tayo or hindi sa bingi para marinig tayo. Pero dahil sa ating kasalanan, hindi niya tayo maarok. So because of our sins, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Jesus Christ. Because of what happened on the cross, what Christ did on the cross, we have access now to God. Ang dating kaaway ng Panginoong Diyos nang dahil sa anak ay tayo po ay nagkameron ng magandang relasyon sa Kanya. In John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. And this what happened on the nahati yung curtain. Parang sa Kanya, sino naghati nito? Again, there are in the time na binabantayan po talaga nila si Jesus. Siguro 'pag kung ako yun nagbabantay, baka dito lalabas ang kaaway, hindi. Nag-aano lang ako ng gano'n na but again, yung mahati po yung curtain, it is impossible. Third and fourth po, there was a strong earthquake that opened the tombs. In verse 52 to 53, nabuksan ang mga libingan at maraming banal. Ay, yung verse 51 nga, puwedeng pasuyin ng 51. Thank you. Matthew 27:51. Nang sandali ring iyon, nahati mula sa itaas hanggang sa ibaba ang kurtina sa loob ng templo. Lumindol sa buong lupain at nagkabitak-bitak ang mga bato. Verse 52, nabuksan ang mga libingan at maraming banal ang muling nabuhay. Lumabas sila sa libingan at nang muling mabuhay sila, si Jesus. Pumunta sila sa Jerusalem at marami ang nakakita sa kanila. Una po, nagkaroon daw ng earthquake. Sabi doon yung earthquake po hindi po basta-basta earthquake lang o lindol lang na nararamdaman natin dito sa Pilipinas. Sino yung nakaranas ka na ng earthquake dito sa atin? 'Di ba yung parang tapos kinakabahan ka na dahil dun sa earthquake? Dun po talaga daw pong nababaak yung mga bato at hindi lang po yun, pati daw po yung libingan ng mga patay ay ito daw po ay nasira.
Pagka po'y libingan ng patay po, hindi po katulad ng libingan natin na parang semento lang. Dun po talagang kuweba tapos bato pong malaki. And look, nabuksan po yun. It is a supernatural, kumbaga kung titingnan mo, imposible na mabubuksan yun. Imposible yung ganong kalakas na 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 lindol ay mangyari. At that time pa daw po, yung time na daw po yun mismo. Ito matindi, naglabasan daw po yung mga santo. Hindi ko alam kung anong mga santo yun. Pero yung 51 to 53 sabi po dito, nabuksan ang libingan at maraming banal ang nabuhay. Lumabas sila sa libingan at nang muling mabuhay si Jesus, pumunta sila sa Jerusalem at marami ang nakakilala sa kanila. Jesus' resurrection come first, and then this Old Testament saint are resurrected. Makikita natin po dito na resurrected po then yung mga in the Old Testament. Look, dito may mga lolo't lolo tayo, parang gano'n. Dito may mga kakilala tayo na ako paborito ko si ano, si Babalu at saka si Redford White. Sino kilala niyo ba 'yan? Tawa-tawa ako pagka pinapanood ko 'yun, parang gano'n ba. Eh, ngayon may mga pelikula pa yung pelikula nila na yun dati pa nung ano tawa-tawa ako si Pastor Ed pala si Pastor Erwin yun din ang paborito. Ano kukurnin niyo naman, kunwari pa ako, eh. Pero ano mo, makikita mo ano yung mga dating patay tapos nagsibuhayan. Anong pakiramdam mo nun? Ay 'di ba, siguro dito dito nakita yung mga mami na gano'n, yung zombie ano. I-ano ko lang, hindi ba ano, hindi ba gano'n maglakad, ano ba yung mga gano'n yung normal lang ba? Tapos siguro yung kumbaga iniisip ko lang, nung binabasa ko siya sabi nung ano, ito daw ay yung iba hindi naniniwala physically na nangyari. But yung iba naman, yung commentary is a foretaste daw na tunay na nangyari po ito. But nangyari man 'to o hindi, kumbaga kung ano man yung pinaniniwalaan niyo, pero isa lang po yung nakita ko dito, yung tanong, "What happened to the Old Testament people?" Eh, si Jesus naman ngayon lang ipinako sa cross. Ito po yung sagot dun, that in God there's no time limit, no time bound, but when you believe in God, believe in Jesus, only Jesus the way going to eternal life. At ito pong resurrection na 'to, truly that it ano, yung resurrection pong ito, truly that it overcome the sin. Heaven showered down its signs of vindication of victory. Yung pong 4 signs na nangyari pong ito po ay ipinapakita ng Diyos Ama na ito po ay isang celebration for the victory that happened. God the Father has not abandoned His righteous suffering Son, and He thrown as an earth-shaking, tomb-breaking, curtain-tearing ceremony to celebrate that He unmistakably affirmed that Jesus' sacrifice was accepted. Pinapakita po nito na hindi inabandon ng Ama yung kanyang righteous na nagdaan sa pagdurusa na anak. Nangyari po yung earth-shaking, tomb-breaking, curtain-tearing ceremony is to celebrate. He unmistakably affirmed that Jesus' sacrifice was accepted by God the Father. After all Jesus' suffering physical, scourging the crown of thorns in the way of His own body on the cross, the thirst, the loss of blood, mental,
the mockeries, and desertion of his earthquake, Christ conquered sin, Christ conquered death by his resurrected body. Yung nangyayari pong yon, it shows that truly his resurrected body conquers death. German theologian Dr. Frederick Dale Bronner wrote, not only is Jesus' death strong enough to split the veil of the Holy of Holies and so cancel sin, it's also strong enough to open the tombs and so cancel death. Sin and death are humanity's two greatest problem, and Jesus' death conquers both. So what happened on the cross truly happened na napagtagumpayan po ng Panginoong Diyos yung dalawang problema ng sangkatauhan. Ito po'y kasalanan at ito po ay yung kamatayan. Following these four supernatural signs or miracles, the Roman soldier at Golgotha were filled with awe and said, truly, this was the Son of God. Ito pong response na to ng Roman soldier na sinabi doon with awe, na sinabi niya, this was the Son of God. Hindi po ito basta-basta sasabihin ng isa pong Roman soldier. But ma-amaze ka po dito na ang unang confession after Christ's death ay nagmula sa Roman soldier. Kung sino yung hindi naniniwala, kung sino yung naging dahilan para mamatay si Jesus. Sabi po dito, nagkameron siya ng time para magbigay ng papuri at sambitin na si Jesus ay anak ng Diyos. I don't know, kumbaga, kahit anong tigas mo, kahit anong parang pinagdaanan mo, when you see the power of God, masasabi mo na siya ay anak ng Diyos. Second point na meron po tayo, the declaration. Paano ba tunay nagkameron ng pagbabago yung centurion? Verse 54, Matthew 27 verse 54, when the centurion and those who were with him keeping watch over Jesus saw the earthquake and what took place, they were filled with awe and said, truly, this was the Son of God. In Luke 23 verse 27, now when the centurion saw what had taken place, he praised God saying, certainly, this man was innocent. Kanina sinasabi niya, this man is a son of God. For the for that time, pagka sinabi mo na si Jesus ay anak ng Diyos, ito po ay blasphemy. Kasi when you say anak ng Diyos, parang sinasabi mo siya ay katulad ng ating Diyos. And sabi din po dito, sa kanya din na nagbanggit na si Jesus ay tunay na walang kasalanan. Makikita po natin dito that itong record na to ay iniano din po na yung time ni Nicodemus, 'di ba sabi ni Nicodemus, dapat siya ay dumaan sa paglilitis, 'di ba nung yung first week natin? Hindi na lumabas na yung pagkatao ni Nicodemus na hinarap na rin niya yung kanyang mga mga Pariseo. Nasabi niya do'n, hindi dapat dumaan siya sa pag-uusig. Bakit? Kasi gusto niya ipagtanggol si Jesus that time na hindi lang niya ipagtanggol, but marinig din ng mga tao yung narinig niya kay Jesus. But nangyari pa rin po na pinamilian si Barrabas at saka siya, ang pinili po, siya ang mapako sa krus. But looking in this, nung nasa
cross ng Calvary na po si Jesus at bago siya mamatay, yung centurion kita niya lahat, eh. Sa umpisa na maaresto siya in John 18:12, siya po yung ano, sila po yung umaresto. At yung pag-aresto po hindi lang po sila 2, 3. Ba't sabi dito siya po ay isa sa pinuno ng mga sundalo. It means marami po siyang tao dito. And knowing that si Jesus po ay puwede po siyang maging simula ng pag-aalsa ng mga sangkatauhan sa Roma Empero, ay talagang marami pong sundalong pumunta dun. At hindi lang po yun, ano pong nangyari, kung ano po yung sobrang pahirap, sila po yung gumawa nun. Simple lang naman yung koronang tinik, sabi dun hindi lang po yung ipinatong, ibinaon pa po na totally na bumaan din po dun sa skull ni Jesus. Scourging of ano, yung pamalo po na I don't know, latigo ba yun or sabi dun parang pure metal siya na merong katulad ng cut claw na 'pag tumama talagang sumasama yung laman. And dumura sa kanya, sinampal-sampal siya at minamak siya. But when you see in Luke 23:34, nung nakita niya na how Jesus forgave his enemy, those who accuse, flogged, and crucified him, ito yung nagkamano sa kanya ng pag-iisip na tunay na this man is not only a man, but this is the Son of God. In Luke 23:34, in the Bible says, "Father, forgive them, for they don't know what they are doing." Tingnan mo parang gano'n. Ikaw kaya yung dumanas ng ganito? Sino dito napahiya ka na ng kaibigan mo? Meron ba dito napahiya? O sino dito ikaw yung nagpahiya sa kaibigan mo? O sige para simple na lang, sino dito nasaktan ka na? Sino dito kahit anong sabihin ko nakakasakit na kayo hindi kayo nagre-response? But look at yung sinabi niya, sabi dito, "Ama, patawarin mo sila." Jesus forgave the crowd who mocked him, including the soldier, Jewish rulers, and one of the thieves who was crucified with him. This statement from the Lord Jesus must have touched and moved the heart of this centurion. Siya nga naman, sino kaya yung puwedeng magpatawad na gano'n na yung ginawa sa iyo? That even in the last minute, last word na sasabihin mo, patawarin sila. 'Di ba yung mga malapit ng mamatay, yung kanilang mga salita kailangan pakinggan mo, kasi ito importante. For Jesus, very important, ang Panginoon, patawarin mo sila even sila, ito yung nagawa nila sa akin. Kaya po si Jesus nakakatuwa 'no, hindi lang po siya nagsasabi, pero siya po mismo ay puwede nating maging malaking halimbawa into our life. 'Di ba yung prayer na love your enemy, pagka yun ang prayer, marami ng ayaw ng love your enemy. Sino dito you like that verse, love your enemy, pray for them, pakainin mo sila, hindi mo lang pagpe-prayan, okey na yung prayer, eh. Eh, sabi dun pakainin mo pa, alagaan mo pa. Pero look at Jesus, He never abandoned us, He showed that He really love us. Sabi sa Bible, even we are still sinners, Christ died for us. So kung ang tanong, saan tayo bubunot ng pagpapatawad sa ating mga kaaway? And then let's look at the cross. Look anong pong nangyari dun, tingnan natin yung centurion kung gaano siya katindi. Sino dito na parang naiinis ka kanina dun sa centurion? Nalaman mo minak na si Jesus, nilagyan pa ng koronang tinik, dinuraan pa, sinampal-sampal pa.
Wag po kayong mag-alala. Yung pagkapako po kay Jesus sa cross ng Kalbaryo, yung paghampas po sa kanya dun, kasama po tayo. We are like the centurion who mocked Jesus. We also the reason bakit siya po yung napako sa cross ng Kalbaryo. But because of that, knowing na ganun tayo kamahal ng ating Panginoon, na He is willing, He is a God na bumaba po sa lupa from John 1:1. Sabi po dun, "In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God." In verse 14, John 1 verse 14, sabi po dun, "And the Word become flesh." He is a God who go down here on earth para po saan? Ipakita po yung sobra-sobrang pag-ibig niya sa atin. In that moment, when the centurion know that, sabi niya, "Truly, this man is a son of God." The centurion and the other soldier who were with him, who saw the sign conclude that Jesus was the Son of God. Nung nagkameron ng darkness, earthquake, na-split yung tomb, yung curtain po, ito po yung kanilang nabanggit in Matthew 27 verse 54 in NIV version. They were terrified. In ESV version, sabi po, they were filled with awe. In YLT, were exceedingly afraid. Grabe 'no? Sino po dito takot kayo? Natakot na kayo? Paano yung takot? Batiin nga. Halimbawa natakot kayo, may nakita kayo, "Rawr!" Sigaw sabi niya, "Hi!" Pero po dito, iba pong takot dito. Sabi dito, were exceedingly afraid. They were filled with awe. They were terrified. And look kung sino ito. This is the hardened military man. A military man. A centurion. Pero even they are, sanay na sila na pumatay, sanay na sila na magwalangya, that even sila yung nagwalangya. Sabi after all that they realize it, sabi dun, they become terrified. This centurion end up praising and glorifying the Lord when he saw the evidence of creation being shaken by Jesus' death. In that moment, in that very moment, when he see Jesus' death, sabi daw po, nagkameron siya ng matinding takot. Yung takot po na sinasabi dito ay takot po ng pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Grabe 'tong ano 'to, grabe 'tong ano 'to. That the centurion thought that Jesus as a righteous and innocent man. Not only he saw that Jesus is the Son of God, but also he said that Jesus is a righteous and innocent man. In Luke 23 verse 47, now when the centurion saw what had taken place, he praised God, and certainly this man was innocent. Noong una, sinabi niya, this man is a son of God. Pagka po sinabing Son of God, Jesus is the Son of God in the sense that He is God who came in human form. Diyos siya, nagkatawang tao siya para sa atin. At hindi lang yon. Pagka sinabi ka rin pong Son of God, sinasabi niya yung nature mo ay katulad ng nature ng ating Diyos Ama. Kaya nga po yung bago sa mo lagutan ng hininga doon, sabi niya doon, Panginoon, ibinibigay ko na sa iyo yung espiritu ko. Yung theology po dun, hindi po si Jesus namatay because of the people surround him. But yung pagkamatay niya po dun, pinapakita pa rin na siya po ang may kapangyarihan sa kanya pong buhay.
Nakita po dito yung sovereignty na meron siya. Baka kayo babanggitin ko po ulit mamaya, i-aano ko po yun ulit. But dito ngayon sinasabi na si Jesucristo po ay inosente, wala po siyang nagawang kasalanan. Kaya the centurion was being charged of the execution and the praising God. Jesus was righteous and his sacrifice was acceptable to God the Father and according to the will of God. Robert Caris point out that in Jesus' death, the centurion has seen God at work. As the centurion recognized the righteousness of Jesus, he was praising God. Even in Isaiah 53 verse 11, sinasaad po dito na i-describe si Jesus po dito that where God righteous servant will justify many. In Isaiah 53:11, sinasaad po dito na yung righteous servant natin will justify many. In time of Jesus, look kung gaano kabait ang Panginoong Hesus kay centurion na siya po na-recognize niya, recognize tuloy. Na-recognize niya na siya po ay walang bahid na kasalanan. Nung namuhay po si Jesus dito sa mundong ibabaw, simula po nung ipinanganak siya hanggang mamatay po siya sa krus ng Kalbaryo, wala po siyang ni isang bahid na kasalanan. Bakit? Kasi siya lang po yung fit para mag-sacrifice at para po maging sacrifice para po sa ating lahat. Sabi doon, all have fall short to the glory of God. All have sinned and fall short to the glory of God. Ang lahat po ng sangkatauhan may nagawang kasalanan sa Panginoong Diyos. Sino dito may katabi kayo mukhang wala pang nagagawang kasalanan? Mukha lang. Pero lahat po tayo makasalanan. Even si Mama Mary, si Santo, kung ano mang mga santo diyan, kung tao po yan, yan po ay may nagawang kasalanan. But only Jesus is the man, 100% man and 100% God, na wala pong nagawang kasalanan, so that He is the only one qualified to get all our sins. Natutuwa ba kayo doon? He's the only one qualified. Sabi doon, it is by the grace of God we have been saved, not by works, so that no one can boast. Kaya po yung gospel ito po yung pinakamagandang balita. Bakit? Wala kang inilabas, pero tumanggap ka, 'di ba gano'n? Sino dito mahilig magpalibre, 'di ba? Ang sarap ng libre. And even our 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 salvation is also free. That's why Jesus is innocent man na pinagpapuri po ng centurion. The Roman Empire, which had the most powerful army at the time, he was able to compare man-made power to God's power. Hindi lang po naintindihan niya na si Jesus ay kaya pang magpatawad, but na-recognize din niya yung power of man and the power of God. Again, yung time pong ito, sila po yung batas, yung Roma Empero. Pero kahit po anong gawin, nakita po ng centurion na 'to na ang Panginoong Diyos po ay mas makapangyarihan sa kapangyarihan ng tao. Again, there's earthquake, yung dead people coming to life, yung being torn yung veil. He saw a man who was gone through the deepest emotional. Hindi lang po, ito rin. He saw a man who has gone through the deepest emotional, physical, and mental pain that anybody could ever experience by being nailed to a cross and still say to God, I entrust my spirit to you. He was able to assess and recognize supernatural and divine power.
Again, sabi ko nga po, sinong expert na yung pumatay ng dahan-dahan, trabaho po yun ng Romano, sundalo ng Romano o soldier. Siguro they did their best, among the best, para itong si Jesus ay mahirapan. Siguro kung yung hataw nung iba ay 50% lamang, pero sila they make sure kay Jesus it's 100%. Buong lakas ko na ibibigay sa'yo. Pak! Talagang yung sobra-sobra yung tindi nung na pagpaparusa nila kay Jesus. At sino nakakaalam nun? Siya yun. Kumbaga sa yung execution, siya yung nakakakita nun, siya yung siya yung pinaka-head, eh. Siguro pagka may gumawa nun na medyo mahina, sabi niya, "Laksan mo pagka ikaw ang titirahin ko diyan." Para bagang mga gano'n yung But despite of these things, despite of the sufferings, lahat ng kanyang mga pinagdaanan, nasabi pa rin daw ni Jesus, "I entrust my spirit to you." Then he was able to assess the divine power of God. Kumbaga parang ang punto dito, nung sinasabi na siya si Jesus, na anak ng Diyos, ang naisin nila, i-deny niya na siya ay anak ng Diyos. Pero even konting salita, hindi po siya nagsalita para ipagtanggol ang sarili niya dahil alam niya na siya po ay mapupunta dito sa krus ng Kalbaryo para po sa sangkatauhan. That's why he never hindi po siya nag-explain ng kung ano pa man. But in the end, sinabi niya pa rin dun, "Ama," sinasabi niya na, "Diyos, binibigay ko na yung aking espiritu." In his eyes, yung being a witness, nakita niya talaga na itong taong ito ay hindi lang 'to basta tao, but ito ay tunay na Diyos. At the cross, Jesus revealed who He really was as the righteous Son of God. A revelation of the identity of Jesus brings transformation to our lives. Makikita po natin that again, this Gentile, dati po siyang skeptic, ngayon po end up siya as a believer. Alam niyo po yung bilang centurion, tapos ikaw yung magdedeklara na kaya niyo nga, ah, ah, pinahirapan niyang taong 'yan para i-deny niya na siya ay anak ng Diyos, siya ay Diyos. Nung sabihin niya 'yon at ng kanyang mga kasama, I don't know kung sila po ay binigyan din ng kaparusahan. But to them, it never deny the supernatural power of God. That's why it turned to them a transformation that happened. Before, they're mocking Jesus. They are the one who na nagpasakit kay Jesus. But now, they are praising God at sinasabi nila pagpapapuri sa anak ng Diyos na walang nagawang kasalanan. To all of us, among you, we are, alam mo na blessed tayo. What Jesus Christ did, it truly can transform us. It can change us. Tama ba? Wala pong kung yung death at saka yung sin natin ay napagtagumpayan na po ng ating Panginoong Diyos. Which is ito po yung pinakang kailangang-kailangan natin. What more pa yung relationship na meron tayo, yung financial issue natin, yung ating pong health issue. Again, in the name of Jesus, there's also a way to overcome all that. Do we believe? Application, in our personal reflection, ano yung bagay na doubt ka na kayang sagutin ng Panginoong Diyos? May mga pangako, may mga
Panalangin ka ba na hanggang ngayon ay hindi pa natutupad? Or may mga paniniwala ka na totoo ba na si Jesus ay, ah, na na si Jesus ay tunay na napako sa cross at pagkalipas ng 3 araw nabuhay muli? I believe that God is telling us today that yung kapangyarihan niya ay tunay na magwo-work sa ating mga buhay. Not only in our personal reflection but transformation. Sige, tignan po natin yung ating mga puso. Hawakan mo yung iyong puso. Do we have some areas, what is one area in our life where you feel you need transformation? Ano daw po yun? Again, do you still love your enemy? Yan. Wag po kayong mag-alala. Kahit ako, pagka nakikita ko yung kapitbahay namin, wala na akong ginagawa. Talagang nire-report pa yung aso ko. Lord, iyon na. Pwede mo maibigay kay Lord. Iyon na 'to, hindi akin 'to, hindi sa'tin 'yan. Ayaw nila. Yung anxiety natin, Lord, papaano na yung ano, yung anak ko, malapit na mag-college, saan ako kukuha ng ganito? Oh, malapit na naman yung ano, yung anong tawag dun, yung sino nga ba yun, yung paborito ko, si Judith, 'yan. Judith na naman, nate-test na naman Lord yung ano, yung sabi ng nanay ko, maghugas daw ako ng pinggan, pinapagalitan naman ako, Lord susunod ba ako? Sige na Lord, susunod na ako. I don't know. But one thing I know, if we have a relationship with Christ, truly, there's a transformation that will happen to us. Do you believe in that? 2 Corinthians 5:17 says, if anyone is in Christ, he is a new creation, the old is gone, and the new has come. Kung sino po ang nakikristo, wala na yung dati niyang pagkatao, binago na siya. Eh, sino po dito nabago ka na nung naging Kristiyano ka? Yan. Sige, palakpakan natin ng Diyos. Pero somehow yung mga nabago sa atin minsan bumabalik, tama ba? Sabihin mo sa katabi mo, "Salamat." Yan, yan. We need someone. Honestly, discipleship, we need someone to help us para tayo ma-transform. Ang discipleship po ay hindi lang po dito sa simbahan. Ako po, andiyan po yung wife ko, andiyan po yung mga anak ko. They are my first disciple. Yan si Mark, Tony, the staff that we are correcting one another. Yung Radiant couples, yung mga Radiant couple, 10:00 pagdating ko dito nandito na. Mamaya, abay 8:00 na, andito pa rin sila. Ay sabi ko, "Yung uuna na sa inyo, hindi parang dito na kayo nakatira." Ba't ano yung meron sa kanila? They love they love, study the apostle teaching. They love reading the Bible and being together, nag-strengthen po. Eh, some of us yung sabi ni Johnson dito kanina, sino sa inyo wala pang victory group? Okey naman po, nakaka-attend tayo, we have personal growth, okey po 'yan. But honestly, it's not enough po you having a personal growth po na sarili mo lang. We need someone. Andito si Ate Maris, oh, dati lang sinda Ate Maris, "Taweng, attend ka naman ng group." Parang ayaw ko pa nung umattend. But now, how many years na Ate Maris? Ang haba ng panahon 'no? Tapos kami pa rin po yung magkakasama. Gano'n pa rin nung nagkita-kita kami, same time nung magkakasama po kami, gano'n pa rin, korekan pa rin to one another, loving one another. And ano po yung gusto kong sabihin, we need someone dito po sa church. Let's join to the group na meron po tayo. As I end, proclamation. Kung among you here, natutuwa kayo na naka-receive kayo ng regalo. At itong regalong ito ay libreng regalo na buhay na walang hanggan. Sabi po nung ano dito, they praising God and telling this man is innocent.
Talagang nagsasaya na sila. Hindi ko alam paano magsaya ang Roman soldier. But sabi dun, they are praising. For us, siguro yung praising natin, "Eyo, eyo, eyo." I don't know, 'di ba? Di pagka nagwo-worship tayo. Sample nga, meron ba tayo diyang ano, yung ano, papaano tayo nagwo-worship, "Eyo." Pero sa kanila siguro, Roman soldier siguro, "Eyo, eyo, eyo, ah." 'Di ba? We are different person, magkakaiba po tayo. It means may mga testimonya po tayo ng ating buhay na binago po tayo ng Panginoong Diyos. Minsan po yung mga tao hindi kaagad maniwala pagka nag-share ka agad ng Bible verse, ito yung Bible, ito yung ano. Pero if a person saw you na nagkameron po kayo ng transformation, truly yung testimony, 2-minute miracle, then after the 2-minute miracle, you can share the Roman roads. I don't know. Pero sino dito marami ka ng na-invite because nabago yung buhay mo? Meron ba? Thank you Lord, meron. Si pastor po, meron po akong mga nire-reach out na kaya ko nga pong abutin dahil ito po ay kakilala ko. Pero binaatasan din po tayo ng Panginoong Diyos dahil nakakilala po tayo sa Kanya. May makakakilala po kayo na hindi ko kakilala. At meron pong plano ang Panginoong Diyos sa inyo. Hindi lang plano, but you have a purpose in God. And ang purpose natin po sa buhay natin, yes, God wants you to succeed. But God want also to share the gospel to the people who is in it. You want transformation sa ating pong bayan? You want transformation sa ating bansa? It's time for us, nasa ating pong mga kamay, to disciple those person who is in us. Sabi po sa Bible, mapalad ang bayan na ang Panginoong Diyos ay ang Diyos. Sige po, pwede po tayong tumayo. Let us pray. Lord, thank you that it's you, Lord, who give us the heart. Ikaw din mismo yung pumili sa amin na magkameron kami ng tunay na relasyon sa iyo. And I pray for today, God, that as a believer of yours, dalangin namin na yung revelasyon ay binibigay mo sa aming mga isipan. When we hear your word, truly it change us. Sabi mo sa iyong salita, ang iyong salita ay katulad ng isang tabak na dalawa ang talim na kayang pasukin ang kaibuto-buturan ng buto. Lord, every Sunday, every time, Lord, in our quiet time, every time we read your word of God, it is very important to us because your word truly change us. We pray God today, ipaunawa mo sa amin kung ano ang nangyari po sa cross. Na ito pong nangyari sa cross is not historical event lamang, but ito po ay daan, ito po ang susi upang magkameron ng pagbabago sa aming mga buhay. Pagkameron ng buhay na walang hanggan. And today, Lord, we pray to those all of us na nandito po, it is you, Lord, who will change us. We entrust to you, Lord. We entrust to your power. Yes, sometimes, Lord, pagod na kami doing our ability or our physical ability o yung kapangyarihan lamang namin bilang tao. But now, Lord, thank you. Because truly what happened on the cross give us inspiration, give us a motivation, Lord, na in you, nothing is impossible. If this man centurion change, one thing we know, God, yung mga tao po na nakasurround sa amin na parang tingin namin, Lord, na nahihirapan na parang hindi sila magbabago. Or somehow, Lord, may mga tao na still doing the things na hindi pa rin kaaya-aya sa'yo. Lord, we are here as their mother, as their friends, as their wife, or a husband to them, Lord. We cry out to you, them, Lord. Lord, change their life. You said the word that that love our enemy. Lord, pagkita mo sa amin kung paano mo minahal kami. Ipaunawa mo sa amin, iparamdam mo sa amin
kung sino ka aming Diyos, that even in the time, Lord, that we mock you, Jesus, you shows how you really love us. Lord, we are here also saying sorry. Because sometimes, kami dapat yung maging way dun sa iba na makakilala sa but sometimes yung life namin is not hindi nakakaaya sa iyo. And now, Lord, we are here knowing your revelation, what happened on the cross. Asking, Lord, we are asking also for forgiveness. Lord, thank you also that it is you who forgive us. Thank you, God, also that we pray that you will open the doors into our family, into our campus, into our office, that we can testify about your love, about your saving grace na ibinigay mo sa amin. Lord, thank you. Kung among here you want to reach the lost, I believe that God giving us the evangelistic heart that as you open your mouth, people will understand who Jesus is. If you're have a heart having this, i-share yung gospel ni Lord, pwede mo ba itaas yung kamay mo and I want to pray for you? Yes. Yes, Lord, thank you. Lord, thank you that it's you, Lord, to molding our heart today. Lord, we pray, God, that you will use each one of us na nandito, Panginoon, na ma-reach namin yung mga tao, Lord, na hindi pa nakakakilala sa iyo. Sabi mo sa iyong salita, papaano sila makakakilala kung walang tagapagbalita? Lord, nakikita mo yung mga kamay namin na nakataas. Gamitin mo kami, Panginoon. Gamitin mo ang aming mga buhay like a living sacrifice to you, God. At truly, yung pagbabago na meron kami, Panginoon, it also transform those people. Lord, bless us, Lord. Alam namin na hindi ganun kadali. Because what we are fighting is not only physical fighting, but it is also spiritual. There's always an enemy who is there. We said in Peter that an enemy is like a roaring lion always trying to devour. Lord, as a son and daughter of yours, Lord, we know that there's a battle. But because of what you did on the cross, what does the resurrection happen? Sabi sa resurrection mo, Lord, na overcome yung sin and death. Now, Lord, this is our motivation, our power, Lord. That as we confess who you are into our life, people will change. Lord, use us. In Jesus' name, amen, amen. And did we sing song? Can we sing again that? So again, in Romans 12, sabi po dito that in view of God's mercy, sinasabi Paul doon na sa pagkakaintindi namin sa ginawa mo sa cross ng Kalbaryo, tulungan mo kami na ibigay namin ang aming mga buhay as a living sacrifice. Again, I believe in this moment, can we ponder what Christ did on the cross? How God really loved us. That's why He sent His Son Jesus. Let us pray, Lord, thank you today. As we sing this song, Lord, Radical Love, we pray, God, that there's a transformation also that you're going to give to all of us. Show your love to each one of us. In Jesus' name.